he's aware of his rights and therefore he should have known, he could have asked for it. Sa report ng DOJ Fact-Finding Panel, lumalabas na dawit si dating NBI Director Gatdula sa kidnapping ng Haponesang nangangalang Norio O'Hara. Imbis na sa Bureau of Immigration, ikinulong umano ng mga tauhan ni Gatdula si O'Hara. Ito ang naging basihan ng pagsibak sa kanya ni DOJ Secretary Laila de Lima at ni Pangulong Aquino. Maring binatikos naman ng kapo ni Gatdula ang pagbabaliwala raw ng DOJ sa ibinabang TRO ng Korte nang iutos nito ang pagsasagawa ng isang preliminary investigation matapos magain ng reklamo ang Haponesa. We will file a motion to suspend the proceeding sapagkat meron kaming kasong isinampa dito. Ngayon, kung ayaw nilang isuspend, itutuloy nila, ituloy nila. Gusto nila ng railroad, o di mag-apply na si Secretary de Lima as chairman ng Philippine National Railways. Sinagot ito ni de Lima sa pamamagitan ng isang text message kung saan kanyang sinabing desisyon ng Haponesa ang magsampa ng kaso na hindi maaring pigilan ng anumang TRO. Sa huli, nagpasalamat si Gatdula sa lahat ng sumusuporta sa kanya at patuloy na humihingi ng panalangin para sa kanya at kanyang pamilya. Yeah, salamat sa suporta. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa ibang balita, hindi pa rin kumakain ang buwaya na si Valentino dahil sa umano'y stress matapos mahuli. Dagsa naman sa Crocodile Farm sa Palawan ang mga turistang gustong makita ang dambuhalang buwaya. Narito ang report ni Maki Pulido. Baka kainin tayo dyan? Ang fans ni Valentino dumarayo sa Crocodile Farm, makita lang siya. Tulad ng mag-inang Trina Aguilar at Rosie Cook na taga Cavite. Gusto niyo talagang makita si Valentino? Actually, from Cavite pa ako. Dinayo ko si Valentino going Cavite from Palawan. Actually, may asawa daw nga siya si Valentina and then nandun daw sa breeding farm kasi pwede pa raw manganak. Pero tila isnabero pa si Valentino. Dahil stress pa rin daw sa pagkakahuli, kalimitang nakalubog lang siya sa tubig. Pero ayon sa tagapag-alaga, makaka-recover din daw si Valentino mula sa stress. Kita mo yun. Okay. Gaya ng 17 talampakang buhayang si Makmak na noong 1998 pa nahuli. Tulad ni Valentino, sa Bataraza, Palawan din nahuli si Makmak. Pero binabantayan pa rin mabuti ang mga bagong huling buhaya dahil pwedeng ikamatay nila ang stress ng pagkakahuli. Tulad ng buhayang ito na nakadisplay na lang ang mga buto sa Crocodile Farm. Namatay ilang linggo bago mahuli noong 1990. We claim na that's the biggest crocodile caught alive before Lolong, but it survived only for less than a month, I think. So because of capture, for the stress of capture. Pero malaki naman daw ang pag-asa nilang lumalakas na si Valentino. Nag-ikot na raw si Valentino sa loob ng kanyang kulungan. Yun nga lang, hindi pa siya kumakain. Ito mga Philippine crocodiles, dito lang sa Pilipinas sila matatagpuan. Unfortunately, itinuturing silang critically endangered o malapit ng maubos. Kaso lang, bitin ang budget ng Wildlife Conservation and Rescue Center. Pinagkakasya ang 4 na milyong pisong budget kada taon para sa pagkain ng may 800 buhaya rito. Ito'y kahit na halos lahat na ng kita sa naibibentang ticket sa mga pumapasok na turista, ginagamit ng pambiling pagkain. Kaya sa halip na 2 beses sa isang linggo sila pinapakain, 3 beses sa isang buwan na lang. Kayang mag-survive ang buhaya kahit na tatlong buwan na hindi kumain. Mabubuhay ang buhaya. Nalulungkot po ba kayo pag hindi niyo mapakain? Medyo. Kasi unang-una nagkakaroon ng ano yan eh. Nag-aaway-aaway eh. Umiinit ang ulo nila? Wala silang makain eh. Minsan nga nagkakagatan sila dahil gutom nga eh. Kung i-feed mo talaga sila yung sa tama talaga, ay kukulangin. Oo, so medyo ano lang, binabudget lang natin. Ang pangarap ng mga taga-Wildlife Conservation and Rescue Center, galangin sana ng tao ang tirahan ng mga buhaya. Mula rito sa Palawan, para sa unang balita, Maki Pulido reporting. Small lady man o tall congressman, kanino nga ba galing ang mga nag-leak na bank records ni Chief Justice Renato Corona?
kung ang identity ni Small Lady ay palaisipan pa rin, ang tall congressman na kinilalang si Congressman George Bolet Panal. Narito po ang report. Kanino nga ba galing ang umano'y bank records ni Chief Justice Renato Corona na hawak ng prosekusyon at isinumite sa impeachment court? Isang bagong revelasyon ang lumutang sa paglilitis kahapon na mas nagpalalim sa misteryo tungkol sa nag-leak na specimen signature card ni Corona. Pagbubunyag ni PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Chongson, bago pa man sila ipinasampina, nilapitan na siya ng isang kongresista at ipinakita ang kopya ng confidential record ni Corona para humingi ng tulong. Ang kongresista, si Quezon City Representative George Bolet Banal, Deputy Majority Leader at miyembro ng Secretariat ng Prosekusyon. Pinuntahan daw siya nito sa bangko noong January 31, 2 araw bago pa nakuha umano ni Congressman Reynaldo Umali ang bank records sa isang small lady. He said that maybe we could help him or I could help personally in my capacity. And then I said, I'm sorry, that's not possible. What help did she ask you to do? Just a guide on certain items in the documents that he was showing me. What document was that? He showed me a photocopy similar to the one in Annex. What photocopy of what document? What photocopy of what document did he present to you? Specimen signature card. But he was partly covering it, so I couldn't see everything there. Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. As soon as you help us. Something like that. May we know, to your recollection, what day in the end of January, Ms. Chongson? I think it was January 31, Your Honor. January 31. But it was also in this court that the prosecution claims they received an Annex A photocopied document on February 2. If they received it on February 2 from a reported small lady, but they actually had it already on January 31. So Your Honor. I'm just putting that information before the court, Mr. President, because I am quite confused. Sakto namang nasa Senado lang si Banal at pinayagan siyang magsalita sa paglilitis. Ako po si Bolet Banal. Ako po ay representative po ng ikatlong distrito ng Lungsod, Quezon. Nabanggit po ni Miss Annabel Chongson na nagpunta po ako sa bangko nila. Totoo po yun. Ako po yung nagpunta ron nung Lunes po, January 31 yata. Dahil yung sumunod po na araw ay birthday ng anak ko, si Kiko. Anyway, pumunta lang po ako doon, kapangalan po. Pumunta po ako doon para humingi po ng tulong. Totoo po yung sinabi niya na nagbabaka sakali po ako. Nung gabi po na yun, nung Lunes po, pagkatapos po nung duty namin dito, medyo nagkayayaan po yung ibang mga secretariat members. Siguro mga 4 po kami. Nag-unwind po kami dito sa Memoa. And when I got home, ang practice ko po, binababa ko na po yung driver ko sa EDSA kasi ang uwi niya po bandang Congress pa. Mag-isa na lang po akong umuwi. At pagparado ko po, pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung 700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Sumentro naman sa 7 peso time deposit account ni Corona ang testimonya ng 2 opisyal ng PS Bank. Sarado na ang 7 account na ito. Pero kapansin-pansin na 3 sa mga ito ay sabay-sabay na isinara noong December 12, 2011, ang mismong araw na na-impeach si Corona sa Kamara. Para naman sa legal expert na si Attorney Henera Asuncion, ang pagbulatlat sa mga ari-arian at bank accounts ni Corona ay makapagpapalakas daw sa SALN bilang anti-corruption tool. If you're a public officer, nakikita mo yung Chief Justice mismo on the dock because of violation. No? Ikaw ngayon na public officer, matatakot ka dyan. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Kaunay po niya, makasama natin si Congressman Reynaldo Umali, miyembro ng House Prosecution Panel. Good morning po, Congressman Umali.
Hi, good morning, Igan. Good Opo. morning sa lahat ng mga tagapakinig ng yung napakagandang programa. Salamat po. At anong reaksyon nyo na meron din palang hawak na kopya itong si Congressman Banal ng bank documents na isinabit mo rin sa iyong kapwa prosecutor? Siyempre, kahapon medyo nagulat ako kasi meron pa lang siyang kopya. Hindi ko man alam. Wala naman siya sinasabi. Medyo malihim itong aking kasamang